isang hamak na kuko ka lang na dapat putulin. Yan ang huling salitang narinig ko bago nila tinalikuran ang bangkay ng aking kuya. Habang nagpapakasasa sila sa ginto, ako ay nalulunod sa putik ng pait. Pero tandaan nyo, ang basurang tinapak-tapakan nyo ang siyang susunog sa inyong imperyo. Sino ang tunay na traidor sa likod ng maskara ng kabutihan? Handa ka na bang malaman ang hapdi ng katotohanan? Huwag mong dungisan ng marumi mong kamay ang sapatos ko, Mika. Basura na nga ang kuya mo, pati ba naman ikaw, magiging kalat dito sa opisina ko? Ang boses ni Victor ay parang hagupit ng latigo, malamig, at walang pakundangan. Huminto ang kamay ni Mika sa pagpupunas ng sahig. Nakaluhod siya, ang kanyang mga tuhod ay namamanhid na sa lamig ng semento, habang ang hawak niyang basahan ay basang-basa ng maruming tubig. Sa tapat ng kanyang muka ay ang makintab na sapatos na balat ni Victor, isang simbolo ng kapangyarihang tila nakatapak sa kanyang pagkatao. Ito ang mulasapit na katotohanan ng kanyang buhay. Para sa dagdag na 500 piso sa kanyang sahod na ipambibili ng gamot ni Lola Amparo, tinitiis ni Mika ang bawat mura, ang bawat pangungutya sa dangal ng kanyang kapatid na si Lito. Ang bawat kuskus niya sa sahig ay tila pagtatangkang burahin ang mantsa ng kawalang katarungang dumungis sa kanilang apelido, ngunit sa halip na luminis, tila lalo lamang siyang nalulunod sa putik ng kahihiyan. Nanigas ang buong katawan ni Mika. Ramdam niya ang pait na umaakyat sa kanyang lalamunan, isang nakabubulag na sikip sa dibdib na tila ibig sumabog. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang mahigpit na nakakapit sa basahan. Ang kanyang mga kuko ay naglalayong bumaon sa telang sako. Hindi siya tumingala. Hindi niya hinayaang makita ni Victor ang mga matang nagbabaga sa sakit at puot dahil alam niyang sa sandaling tumulo ang isang patak ng luha, talo na siya. Ang katahimikan niya ay hindi pagsuko, kundi isang muog na unti-unti nang nagkakabitak-bitak sa ilalim ng bigat ng pang-aalipusta. Sa labas ng pinto, nakatayo ang isang lalaking may suot na kupas na t-shirt at maong. Siya si Gabo, ang bagong kargador, na kararating pa lamang sa bodega. Ngunit sa likod ng mga matang iyon ay si Gabriel Alonso, ang makapangyarihang CEO ng Halcon Global. Narito siya upang mag-imbestiga sa nakawan, upang hanapin ang katotohanan sa likod ng mga numero. Ngunit sa sandaling iyon, ang lahat ng logic at plano sa kanyang isip ay tila naglaho. Isang matinding kurot sa puso ang naramdaman niya habang pinagmamasdan ang babaeng nakaluhod. Ang babaeng pilit na binabasag ng isang taong dapat sana ay pinoprotektahan ang mga manggagawa. Hindi pa man siya nakakabawi sa emosyong iyon, isang mas matinding dagok ang yumanig sa mundo ni Gabriel. Inilabas ni Victor ang kanyang telepono, ang mukha nito ay nagbago mula sa pagiging mapang-api tungo sa pagiging isang masunuring aso. Opo, Madam Susan, wag po kayong mag-alala, hawak ko sa leeg ang kapatid ni Lito. Gaya ng ginawa natin sa kuya niya 5 taon na ang nakalilipas, sisiguraduhin kong wala siyang mapapatunayan. Mananatiling baon sa lupa ang lahat ng sikreto niyo. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Gabriel. Ang pangalang binanggit ni Victor ay parang isang laso na dumaloy sa kanyang mga ugat. Tita Susan, ang babaeng nagpalaki sa kanya matapos mamatay ang kanyang ina, ang taong itinuring niyang anghel ng kanyang buhay, ay ang siya palang demonyong nag-utos sa pagpaslang sa isang inosenteng tao. Ang paghinga ni Gabriel ay naging mababaw. Ang kanyang mga kamao ay naging ngit-ngit. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay lumitaw sa tindi ng pagpipigil. Isang malupit na biro ng tadhana na ang taong hinahanap niya para sa hustisya ay ang taong pinakamamahal niya, at ang babaeng tinititigan niya ngayon ay ang biktima ng kanyang sariling dugo at laman. Lumabas si Mika mula sa opisina. Ang kanyang likod ay tuwid na tuwid sa kabila ng panginginig ng kanyang mga kamay. Nadaanan niya si Gabo. Sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang mga mata ni Mika na puno ng sugat na hindi naghihilom, at ang mga mata ni Gabriel na puno ng kasalanang hindi niya alam kung paano babayaran. Nang makalayo na ang babae, naiwan si Gabriel na nakatitig sa kawalan. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang tanong na walang kasagutan. Hanggang kailan kayang tiisin ng isang tao ang dilim bago siya tuluyang lamunin nito? At sa sandaling malaman ni Mika na ang lalaking nagtatago sa katauhan ni Gabo ay ang anak ng babaeng pumatay sa kanyang kapatid, may puwang pa kaya ang patawad sa isang pusong wala nang ibang alam kundi ang hapdi ng sugat? Ang bawat kahon na kailangang buhatin ni Mika ay tila kasing bigat ng mga lihim na pilit niyang ibinabaon sa limot. Pawisan ang kanyang noo at ang kanyang mga braso
ay nanginginig na sa pagod. Ngunit bawat hakbang niya sa loob ng malamig at maalikabok na bodega ay puno ng determinasyon. Para sa kanya, ang pagod ay isang gamot. Isang paraan upang hindi na muling maglakbay ang kanyang isip sa madilim na pasilyo ng nakaraan. Tulungan na kita rito, Mika. Masyadong mabigat yan para sa iyo. Ang malalim at baritonong boses ni Gabo ay nagpalingon sa kanya. Nakatayo ang lalaki sa kanyang likuran, ang kanyang mga mata ay may bakas ng pag-aalalang hindi maintindihan ni Mika. Sa mundong ito ng mga kargador at trabahador, ang malasakit ay isang bihirang barya. Madalas ay bawat tao ay kanya-kanya, bawat isa ay nakikipaglaban para sa sariling sikmura. Kaya ko ito, Gabo. Huwag kang makialam, malamig na sagot ni Mika, habang pilit na itinutulak ang isang malaking crate patungo sa conveyor belt. Ang kanyang boses ay tila isang pader na pilit niyang itinatayo sa pagitan nila. Ngunit hindi natinag si Gabo. Lumapit siya at kinuha ang kabilang dulo ng kahon. Ang kanilang mga kamay ay sandaling nagkadikit. Ang init ng balat ni Gabo laban sa nanlalamig na kamay ni Mika. Isang kuryente ng kaba ang gumuhit sa dibdib ni Mika, isang pakiramdam na matagal na niyang kinalimutan. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay, ngunit huli na dahil naitaas na ni Gabo ang bigat ng kargamento ng walang kahirap-hirap. Hindi kasalanan ang tumanggap ng tulong, Mika. Kahit ang pinakamatibay na puno, kailangan din ng matatanda ang lupa para hindi mabuwal, payapang wika ni Gabo. Hindi sumagot si Mika. Tinalikuran niya ang lalaki at naglakad patungo sa gilid ng bodega upang kumuha ng tubig. Ngunit bago pa siya makahakbang, naramdaman niya ang pagkahilo. Ang huling kinain niya ay kagabi pa. Isang pirasong tinapay na pinaghatian pa nila. Ni Lola Amparo, nagdilim ang kanyang paningin at muntik na siyang matumba kung hindi siya mabilis na nasalo ni Gabo. Mika, maghapon ka na bang hindi kumakain? Tanong ni Gabo. Ang kanyang boses ay puno ng awit ng pagpapakumbaba. Inalalayan siya ni Gabo paupo sa isang tumpok ng mga sako. Mula sa kanyang bulsa, inilabas ni Gabo ang isang maliit na balot ng pandesal na may palaman. Iniabot niya ito kay Mika nang walang hinihinging kapalit. Ang amoy ng mainit pang tinapay ay humahalimuyak sa hangin, tila isang paanyaya sa isang mundong meron pang kabutihan. Kainin mo ito. Alam kong hindi ka mahilig tumanggap ng utang na loob, pero ituring mo na lang itong regalo mula sa isang kasamahan, sabi ni Gabo habang nakangiti ng bahagya. Sa labas, nagsimula ng pumatak ang ulan. Ang tunog ng mga butil ng tubig na bumabagsak sa bubong na yero ay lumikha ng isang malungkot, ngunit payapang musika. Naghari ang katahimikan sa loob ng bodega. Habang dahan-dahang kumakagat si Mika sa tinapay, pinagmamasdan niya si Gabo mula sa gilid ng kanyang mga mata. Mayroon sa lalaking ito na hindi tugma sa kanyang paligid. Ang kanyang mga kilos ay may taglay na dignidad, at ang kanyang mga salita ay tila nagmumula sa isang pusong may malalim na pinag-aralan. Napansin ni Gabo ang isang mantsa ng grasa sa pisngi ni Mika. Nang hindi nag-iisip, itinaas niya ang kanyang kamay at dahan-dahang pinunasan ng dumi gamit ang laylayan ng kanyang kupas na t-shirt. Ang haplos na yon ay napakagaan, tila isang bulong ng hangin sa gitna ng bagyo. Nanigas si Mika sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang emosyong hindi niya magustuhan. Ang pag-asa. Salamat, mahinang bulong ni Mika. Ang kanyang unang pagkakataon na magpakita ng kahinaan sa harap ng ibang tao sa loob ng maraming taon. Ngunit ang sandaling iyon, ng katahimikan, ay biglang nabasag nang bumukas ng malakas ang pinto ng opisina. Lumabas si Mang Berto, ang supervisor na kilala sa pagiging tsismoso at mapanuri. Tumigil siya sa harap ni Mika at Gabo, ang kanyang mga mata ay naniningkit habang tinititigan ang mukha ni Gabo. Teka lang, Gabo, sabi ni Mang Berto, habang inilalapit ang kanyang mukha sa lalaki. Ngayon ko lang napansin sa liwanag na ito. Bakit ba parang pamilyar ang mukha mo? Kinabahan si Gabriel sa ilalim ng kanyang maskara bilang Gabo. Pinilit niyang manatiling kalmado, ngunit ang kanyang lalamunan ay tila natuyo. Naglakad si Mang Berto patungo sa lobby kung saan nakasabit ang malaking portrait ng pamilya Alonso. Itinuro niya ang larawan ng CEO ng Halcon Global na si Gabriel Alonso. Gabo, bakit kamukha mo ang CEO sa portrait sa lobby? Kung hindi ko lang alam na isang hamak na kargador ka,
Iisipin kong ikaw ang may-ari ng kumpanyang ito. Nabalot ng nakabibinging katahimikan ang bodega. Napatingin si Mika kay Gabo, ang kanyang mga mata ay muling napuno ng pagdududa at takot. Ang maliit na liwanag ng tiwalang nagsisimula ng mabuo ay tila muling nanganib na lamunin ng dilim ng isang bagong kasinungalingan. Lito, ikaw na ba yan, apo? Salamat sa Diyos, nakauwi ka na. Ang boses ni Lola Amparo ay parang isang marupok na sinulid. Tila anumang oras ay maaari itong maputol sa tindi ng pananabik. Nakaupo ang matanda sa isang lumang tumba-tumbang kawayan na bawat galaw ay lumilikha ng tunog ng pagtitiis. Ang kanyang mga mata, bagamat nakadilat, ay tila nababalot ng makapal na ulap ng kaputian. Mga matang hindi na nakakakita ng liwanag ngunit puno ng alaala. Napahinto si Gabriel sa pintuan ng barong-barong. Ang amoy ng basang lupa at lumang kahoy ay humahalo sa amoy ng nilagang saging na nagmumula sa maliit na kalan. Hindi siya nakakilos nang maramdaman niya ang kamay ni Mika na humawak sa kanyang braso, isang babala na huwag siyang magsalita. Ang liit ng dampa ay sapat na upang maramdaman ni Gabriel ang bawat hirap na dinaranas ng maglola, isang realidad na malayo sa marangyang mansyon ng mga Alonso kung saan ang bawat sulok ay kumikinang sa ginto. Lola, hindi po si Kuya Lito yan. Si Gabo po, kasamahan ko sa trabaho. Tinulungan niya lang po akong makauwi. Malumanay na paliwanag ni Mika, ngunit may bahid ng pait sa kanyang tinig. Dahan-dahang lumapit si Lola Amparo. Ang kanyang nanginginig na mga kamay ay pilit na kinakapa ang hangin hanggang sa mahawakan niya ang balat ni Gabriel. Ang bawat haplos ng matanda sa kanyang braso ay tila isang hatol sa konsensya ni Gabriel. Paano niya sasabihin sa matandang ito na ang kumpanyang pag-aari ng kanyang pamilya ang dahilan kung bakit wala na ang tunay na Lito? Gabo, pasensya ka na, Irog. Ang akala ko ay ang aking apo na ang dumating. Ang boses mo kasi, may lalim na katulad ng sa kanya, wika ni Lola Amparo habang pilit nang ngumingiti. Ayos lang po, Lola. Karangalan ko pong mapagkamalang apo nyo, sagot ni Gabriel sa wikang Tagalog na maingat at puno ng paggalang. Ramdam niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang paalala na bawat sandaling nananatili siya rito sa ilalim ng isang maskara ay isang pagtataksil sa tiwalang ibinibigay ng mga taong ito. Napansin ni Gabriel ang isang lumang bangko sa sulok na sira na ang paa. Nang hindi nagtatanong, kinuha niya ang ilang piraso ng tali at isang martilyo na nakita niya sa ilalim ng mesa. Lulubog lilitaw ang liwanag mula sa gasera habang tahimik niyang kinukumpuni ang upuan. Pinagmamasdan siya ni Mika mula sa kusina habang naghahanda ng simpleng hapunan. Sa gitna ng dilim at hirap, ang imahe ni Gabo na masayang gumagawa ng gawaing bahay ay nagbigay ng isang hindi maipaliwanag na init sa puso ni Mika. Ito ang unang pagkakataon na may ibang lalaking pumasok sa kanilang tahanan at nagpakita ng tunay na pagmamalasakit nang walang hinihinging kapalit. Nang matapos ang pagkukumpuni, iniabot ni Gabriel ang baso ng tubig kay Lola Amparo. Sa pagkakataong ito, hinawakan ng matanda ang kanyang mukha. Ang mga daliri ni Lola Amparo ay dumaan sa kanyang noo, sa kanyang mga mata, hanggang sa kanyang panga. Ang haplos na yon ay tila isang pagsusuri na mas malalim pa sa nakikita ng mga mata. Mabuting tao ka, Gabo. Nararamdaman ko ang bigat ng iyong kalooban, bulong ng matanda. Ngunit ang bawat tao ay may dalawang mukha. Ang mukhang ipinapakita sa mundo at ang mukhang itinatago sa dilim. Sana ay hindi mo hayaang lamunin ng dilim ang iyong kabutihan. Nanlamig si Gabriel. Tila nabasa ng bulag na matanda ang pinakamalalim niyang lihim. Hindi siya nakapagsalita hanggang sa magpaalam na siya upang umalis. Inihatid siya ni Mika sa labas ng bakod, kung saan ang putik ay umaabot hanggang sa sakong. Salamat sa pag-uwi sa akin at sa pag-aayos ng gamit ni Lola, sabi ni Mika. Ang kanyang boses ay mas malambot na ngayon kumpara sa bodega. Walang anuman, Mika. Gagawin ko ang lahat para sa inyo, seryosong sagot ni Gabriel. Tinalikuran na ni Gabriel ang dampa at nagsimulang maglakad palayo sa madilim na eskinita. Ngunit bago siya makalayo, narinig niya ang mahinang tawag ni Lola Amparo mula sa loob ng bahay, na tila isang anino na sumunod sa kanya sa gitna ng gabi. Bumalik ang kanyang gunita sa sinabi ng matanda, nang hawakan nito ang kanyang palad bago siya lumabas. Isang bulong na tila isang sumpa at babala na hindi niya maalis sa kanyang isipan. Alam kong hindi ka isang kargador, Irog. Ang iyong balat ay masyadong makinis para sa taong habambuhay na nagbubuhat ng bigat ng mundo.
Sabihin mo sa akin, sino ka talaga at bakit ka narito sa gitna ng aming kahirapan? Tumigil ang paghinga ni Gabriel. Ang tanong na iyon ay tila isang palasong tumama sa kanyang pinakatatagong takot. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang tanging maririnig ay ang mabilis na pintig ng kanyang puso at ang malayo at malungkot na tahol ng aso. 1,000 piso ang kulang sa remit mo kagabi, Mika. Huwag mong sabihing kinain na naman iyan ng daga. Dahil alam nating lahat kung sinong daga ang mahilig magtago ng pera sa ilalim ng unan. Ang boses ni Victor ay umalingaw-ngaw sa buong loading dock, sapat na upang huminto ang lahat ng mga kargador sa kanilang ginagawa. Nakatayo siya sa itaas ng plataporma, hawak ang isang piraso ng papel na tila ba ito ay isang hatol ng kamatayan. Ang kanyang mga mata ay nanunuya, tila nag-aabang sa sandaling bibigay ang tatag ng babaeng nasa harapan niya. Ramdam ni Mika ang panlalamig ng kanyang mga daliri. Imposible ang sinasabi nito. Paulit-ulit niyang binilang ang pera bago niya ito inilagay sa vault. Alam niya ang bawat sentimo dahil ang bawat sentimong iyon ay dugo at pawis niya. Ang 1,000 pisong iyon ay ang halaga ng gamot sa puso ni Lola Amparo para sa susunod na 2 linggo. Wala pong kulang sa iniabot ko sa inyo, Sir Victor. Bilang na bilang ko po iyon bago ko isinara ang shift ko. Mahinahon ngunit maring sagot ni Mika. Ang kanyang likod ay nananatiling tuwid, kahit na ang kanyang puso ay tila dinidikdik sa kaba. Sumasagot ka na ngayon? Akala mo ba porket bago ang kargador na umaaligid sa iyo ay may tagapagtanggol ka na? Humakbang pababa si Victor, papalapit kay Mika hanggang sa maramdaman ng babae ang amoy ng sigarilyo at kape mula rito. Dahil sa kapabayaan mo, ikakaltas ko ang kulang sa sahod mo ngayong linggo. At dahil kailangan kitang turuan ng leksyon, may multa pang 500 piso. Consider it a management fee para sa sakit ng ulo na ibinibigay mo sa akin. Isang mabulasok na katahimikan ang bumalot sa paligid. Ang mga kasamahan ni Mika ay nagbaba ng tingin, ayaw masangkot sa gulo. Ngunit sa isang sulok, ang mga kamao ni Gabriel ay bumakas sa tindi ng pagkakakuyom. Ang bawat salita ni Victor ay parang isang turok ng karayom sa kanyang pandinig. Gusto niyang sumugod, gusto niyang ipakita ang tunay niyang kapangyarihan at durugin ang lalaking ito, ngunit isang sulyap kay Mika ang nagpatigil sa kanya. Nakita ni Gabriel ang paggalaw ng panga ni Mika. Nakita niya ang isang butil ng pawis na gumulong mula sa sentido nito. Ang sakit na nararamdaman ni Mika ay hindi lamang dahil sa pera, kundi dahil sa paulit-ulit na pagyurak sa kanyang katapatan, ang tanging bagay na natitira sa kanya. Sir, hindi po makatarungan yan, singit ni Gabriel sa gitna ng tension. Humakbang siya palapit, ang kanyang tindig ay hindi tulad ng isang hamak na kargador. Nakita ko si Mika kagabi, maingat siya sa pagbibilang. Baka po may pagkakamali lang sa accounting nyo. Lumingon si Victor kay Gabriel. Isang mapang-aping tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Accounting ko? Ako ang batas dito sa bodega, Gabo. Kung gusto mong maging bayani, humanap ka ng ibang pelikula. Or baka naman gusto mong ikaw ang magbayad ng multa niya? 1 linggong sahod mo rin iyon, kargador. Gabo, huwag na. Ako na ang bahala rito. Pigil ni Mika kay Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Alam niyang kapag lumaban pa sila, mas malalang parusa ang matatanggap nila. Lumapit palalo si Victor kay Mika. Ibinulong ang mga salitang tila lason, na pilit na ipinapainom. Alam mo, Mika, pwedeng-pwede naman nating kalimutan ang shortage na ito. Marami namang paraan para makabawi ka. May bagong bukas na restaurant sa kanto. Sumama ka sa akin mamayang gabi at baka bukas, hindi lang ang multa mo ang mawala, kundi madagdagan pa ang posisyon mo rito. Isang malakas na tunog ng pagbagsak ng kahon ang narinig sa likuran. Sinadya ni Gabriel na bitawan ang hawak niyang kargamento upang maputol ang bastos na proposisyon ni Victor. Ang kanyang mga mata ay parang apoy na nakatitig sa manager. Kung ang titig ay nakakamatay, kanina pa nakahandusay si Victor sa semento. May problema ba, Gabo? Hamon ni Victor, habang hinahawakan ang kanyang sinturon. Wala po, sir. Nadulas lang ang kamay ko. Masyado kasing madulas ang mga bagay na walang halaga. Sagot ni Gabriel, ang bawat salita ay may dalawang kahulugan na tila isang patalim. Tinalikuran sila ni Victor ng may kasamang mura. Ngunit bago siya tuluyang pumasok sa opisina, lumingon siya kay Mika. Isipin mo ang alok ko, Mika. Isipin mo ang gamot ng lola mo. Hihintayin kita sa gate mamayang 6:00. Huwag kang magpapakipot dahil alam nating pareho kung gaano ka kadesperada.
Naiwan silang dalawa sa gitna ng bodega. Ang hangin ay mabigat, puno ng amoy ng alikabok at hindi nasabing pait. Hindi makatingin si Mika kay Gabriel. Ang kanyang dangal ay tila isang basong nabasag at ang mga piraso ay nabaon sa kanyang puso. Mika, tawag ni Gabriel, ang boses ay puno ng pagsusumamo. Umalis ka na, Gabo. Huwag mo na akong kausapin. Bulong ni Mika habang nagsisimulang muli sa pagtatrabaho, bagamat ang kanyang mga kamay ay hindi na tumitigil sa panginginig. Habang pinagmamasdan ni Gabriel ang likod ni Mika, isang sumpa ang nabuo sa kanyang isipan. Hindi lamang niya kailangang mahanap ang magnanakaw sa bodega. Kailangang niyang ubusin ang lahat ng taong nagpapahirap sa babaeng ito, kahit mga hulugan iyon ng pagwasak sa sarili niyang mundo. Ngunit ang tanong na bumabagabag sa kanya, hanggang kailan kayang tiisin ni Mika ang dilim bago siya sumuko sa paanyaya ng demonyo? Huwag mong gawin ito, Mika. Huwag kang bababa sa antas ng taong iyon para lang sa pera. Napatigil si Mika sa tapat ng malaking gate ng bodega. Ang ulan ay malakas na bumubuhos, tila mga luhang nagmumula sa langit na humahampas sa kanyang balat. Nakasuot siya ng kanyang pinakamatinong blusa, bagaman ito ay kupas na at may mantsa ng kahapon. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa payong na may butas, habang ang kanyang puso ay tila isang ibon na nagpupumiglas sa loob ng isang masikip na hawla. Lumingon siya kay Gabo. Nakatayo ang lalaki sa likuran niya, basang-basa ng ulan, ang buhok ay nakadikit sa kanyang noo, at ang mga mata ay puno ng isang uri ng hapdi na hindi kayang ipaliwanag ni Mika. At ano ang gusto mong gawin ko, Gabo? Manood habang unti-unting namamatay ang lola ko dahil wala akong pambili ng gamot? Ang boses ni Mika ay basag, humahalo sa ingay ng ulan. Madaling sabihin ang dangal kapag may laman ang tiyan mo, pero sa aming mga mahihirap, ang dangal ay isang luho na hindi namin laging kayang bayaran. Humakbang palapit si Gabriel. Hindi niya alintana ang lamig ng tubig na pumapasok sa kanyang damit. Ang tanging nakikita niya ay ang panginginig ng mga balikat ni Mika. Ang panginginig ng isang taong pasa ng buong mundo. May ibang paraan, Mika. Tutulungan kita, gagawan ko ng paraan, pagsusumamo ni Gabriel. Paano? Kargador ka lang din, Gabo. Pareho tayong walang kapangyarihan dito. Sigaw ni Mika, ang mga luha ay sa wakas ay kumawala na at humalo sa ulan sa kanyang mga pisngi. Si Victor ang may hawak ng susi sa kaligtasan ni Lola. Kung kailangan kong lunukin ang dumi para lang humaba ang buhay ng kaisa-isang pamilyang natitira sa akin, gagawin ko. Tinalikuran siya ni Mika at takmang maglalakad na patungo sa naghihintay na sasakyan ni Victor sa kanto. Ngunit mabilis siyang hinawakan ni Gabriel sa braso. Hindi ito hawak ng isang kaaway, kundi isang mahigpit at desperadong yakap mula sa likuran. Napatigil ang mundo ni Mika. Naramdaman niya ang init ng katawan ni Gabriel sa likod ng kanyang basang blusa. Ang bango ng lalaki, amoy ulan, sabon, at isang pamilyar na bango ng seguridad ay bumalot sa kanyang pandama. Isang malalim na hikbi ang kumawala sa kanyang bibig habang unti-unting bumibigay ang kanyang mga tuhod. Iniharap siya ni Gabriel sa kanya. Sa ilalim ng isang maliit na silong na tumutulo ang tubig mula sa alulod, nagkatitigan silang dalawa. Walang salita, tanging ang tunog ng kanilang mabilis na paghinga at ang ritmo ng ulan ang namayani. Sa gitna ng dilim, ang mga mata ni Gabriel ay tila dalawang bituin na nagbibigay ng liwanag sa pinakamadilim na gabi ni Mika. Mika, tingnan mo ako, bulong ni Gabriel. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humawak sa mukha ng babae. Ang kanyang mga hinlalaki ay pinunasan ang mga luha sa ilalim ng mga mata nito. Hindi kita pababayaan, pangako iyan. Higit pa sa buhay ko, iingatan kita. Ang distansya sa pagitan nila ay unti-unting naglaho. Sa sandaling iyon, hindi sila isang CEO at isang manggagawa, hindi sila Gabo at Mika. Sila ay dalawang kaluluwang naghahanap ng kanlungan sa gitna ng bagyo. Dahan-dahang idinampi ni Gabriel ang kanyang mga labi sa labi ni Mika. Ito ay isang halik na puno ng pait at tamis. Isang halik na nagsusumamo ng patawad at nangangako ng proteksyon. Ramdam ni Mika ang bawat pintig ng puso ni Gabriel laban sa kanyang dibdib. Isang kakaibang init ang dumaloy sa kanyang mga ugat, isang pakiramdam na tila ba sa loob ng ilang segundo, ang lahat ng hirap at sakit ay naglaho. Kumapit siya sa t-shirt ni Gabriel. Tila ba ito ang tanging bagay na magliligtas sa kanya mula sa pagkalunod. Nang dahan-dahan silang maghiwalay, nanatiling nakasandal ang noo ni Mika sa balikat ni Gabriel. Ang kanyang paghinga ay mas payapa na ngayon, bagaman ang kaba sa kanyang dibdib ay hindi pa rin ganap na nawawala.
Huwag kang pupunta kay Victor. Dito ka lang, mahinang utos ni Gabriel, na tila isang pangakong hindi na mababali. Ngunit ang sandaling iyon ng kilig at kapayapaan ay biglang nabasag. Isang nakasisilaw na liwanag mula sa headlight ng isang sasakyan ang tumama sa kanila. Ang tunog ng marangyang makina ay dahan-dahang huminto sa tapat ng gate ng bodega. Isang itim na Mercedes-Benz ang tumambad sa kanila. Isang sasakyang hindi kailanman dapat makikita sa ganitong oras sa lugar na ito. Bumukas ang pinto sa likuran at lumabas ang isang babaeng balot ng mamahaling sutla. May hawak na itim na payong na itinataguyod ng isang bodyguard. Ang kanyang mukha ay puno ng disdain habang tinititigan ang paligid, hanggang sa dumapo ang kanyang paningin sa dalawang taong basang-basa sa ilalim ng silong. Nanlamig ang buong katawan ni Gabriel. Ang kanyang mga kamay na nakahawak kay Mika ay bahagyang nanginig. Sa harap nila ay nakatayo si Tita Susan, ang reyna ng Halcon Global, at ang babaeng tinitingala ni Gabriel bilang isang ina, ngunit ngayon ay tila isang kaaway na nagmamasid sa kanyang bawat galaw. Gabriel, ang boses ni Tita Susan ay matalas, tila isang hiwa ng kutsilyo sa hangin. Anong ginagawa mo rito sa putikan, kasama ang basurang ito? Ang lihim na pilit itinatago ni Gabriel ay tila isang bahay na gawa sa baraha na unti-unti nang ginigiba ng hangin. Napatingin si Mika kay Gabriel. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pagkalito. Gabriel, bakit ka tinatawag na Gabriel? Ang dumi ay hindi kailanman magiging ginto, Gabriel. Kahit balutin mo pa ito ng sutla, mananatili itong mabaho at nakakadiri. Ang boses ni Tita Susan ay parang hapdi ng alkohol sa isang sariwang sugat. Nakatayo siya sa gitna ng maputik na daan, ang kanyang mamahaling payong ay tila isang kuta na naghihiwalay sa kanya mula sa mundong kinasusuklaman niya. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagmamahal para kay Gabriel, ay puno ngayon ng malupit na paghatol habang nakatingin sa magkahawak kamay na dalawa. Nabitawan ni Mika ang kamay ni Gabriel. Ang kanyang pandinig ay tila nabalot ng ugong, ang pangalang Gabriel ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Tumingin siya kay Gabo, sa lalaking naging kanlungan niya sa gitna ng ulan. Ang kanyang mga labi ay nanginig, ngunit walang salitang lumabas. Ang pagkalito ay dahan-dahang napalitan ng isang malamig na takot. Mabilis na humakbang si Gabriel sa harap ni Mika, tila ginagawa ang kanyang sarili na isang kalasag. Tita, anong ginagawa niyo rito? Akala ko ba ay nasa kumpanya kayo? Ang kanyang boses ay mahina, isang pakiusap na huwag nang ituloy ang anumang balak ng matanda. Hindi siya pinansin ni Susan. Sa halip, ibinaling nito ang kanyang tingin kay Mika. Isang mapang-uyam na ngiti ang gumuhit sa mga labi ng matanda. Kaya pala hindi ka na tumatawag dahil abala ka sa pagliligtas sa isang basurang tulad nito? Alam mo ba kung sino ang kinakasama mo, babae? Or baka naman ginagamit mo lang ang ganda mo para makakuha ng pera sa kanya? Tita, tama na! Sigaw ni Gabriel. Ang kanyang pagtitimpi ay malapit na sa dulo. Huwag mo akong sigawan para sa babaeng ito, bulyaw ni Susan. Victor, halika rito! Mula sa anino ng bodega, lumabas si Victor. Ang muka ay puno ng takot at pagkapahiya. Opo, Madam Susan. Ito ba ang sinasabi mong mahusay na manggagawa? Ang babaeng ito na nakikipaghalikan sa mga kargador sa oras ng trabaho? Itinuro ni Susan ang isang dumi sa kanyang sapatos na Prada. Linisin mo ito. Nanlaki ang mga mata ni Mika. Ano po? Sabi ko, linisin mo ang sapatos ko. Diyan ka naman magaling, hindi ba? Ang lumuhod at maglinis ng kalat ng ibang tao? Ang bawat salita ni Susan ay puno ng kamandag. Kung gusto mong manatili sa trabahong ito at mabili ang gamot ng lola mong malapit ng mamatay, gawin mo ang sinasabi ko. Isang nakabubulag na sakit ang naramdaman ni Mika sa kanyang dibdib. Ang kahihiyang ito ay higit pa sa anumang naranasan niya kay Victor. Tumingin siya kay Gabriel, naghahanap ng kasagutan, naghahanap ng pagtanggi na hindi siya si Gabriel. Ngunit nakita niya ang pagyuko ng ulo ng lalaki, ang panginginig ng kanyang mga balikat sa tindi ng dusa. Dahan-dahang lumuhod si Mika sa putikan. Ang lamig ng lupa ay tumagos sa kanyang mga tuhod, ngunit mas malamig ang pakiramdam sa kanyang puso. Inilabas niya ang kanyang maruming panyo at sinimulang punasan ang sapatos ni Susan. Ang bawat kuskus niya ay tila pag-ukit ng peklat sa kanyang kaluluwa. Napanood ni Gabriel ang bawat segundo ng pagpapakumbaba ni Mika. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang mga palad hanggang sa dumugo ang mga ito. Gusto niyang itayo si Mika.
Gusto niyang sumigaw at sabihin ang totoo, ngunit alam niyang sa sandaling gawin niya iyon, ang lahat ng investigasyon niya laban sa korupsyon ni Susan at Victor ay mawawalan ng saysay. Mawawalan siya ng pagkakataong mabigyan ng hustisya ang kapatid ni Mika. Kailangan niyang maging bato. Kailangan niyang maging manhid. Matapos ang ilang minuto, dahan-dahang binawi ni Susan ang kanyang paa. Ayan, mas mukha na itong sapatos ngayon. Tandaan mo ang pwesto mo, Mika. Huwag mong pangaraping lumipad kung ang pakpak mo ay gawa lang sa putik. Pumasok muli si Susan sa kanyang sasakyan nang hindi na muling tumingin kay Gabriel. Humarurot ang makina ng Mercedes-Benz palayo, iniiwan ang usok at talsik ng putik sa damit ni Mika. Naiwang nakaluhod si Mika sa ulan. Dahan-dahang lumapit si Gabriel, ang kanyang kamay ay nais humawak sa balikat ng babae, ngunit mabilis na umiwas si Mika. Tumayo siya, ang kanyang buong katawan ay basang-basa, ang kanyang mukha ay wala ng bakas ng anumang emosyon, maliban sa isang malalim at nakatatakot na katahimikan. Mika, hayaan mo akong magpaliwanag, bulong ni Gabriel. Tumingin si Mika sa kanya. Ang mga mata na dati ay may kaunting ningning ng pag-asa, ay tila naging dalawang itim na butas ng kawalan. Sino ka ba talaga, Gabo? Ang boses ni Mika ay walang buhay, tila isang anino na nagsasalita. O dapat ko bang sabihing, Gabriel? Hindi nakasagot si Gabriel. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos, tila sinusubukang hugasan ang mga kasinungalingang nakabalot sa kanilang dalawa, ngunit ang dumi ng pagkakataong ito ay masyadong malalim para maalis ng tubig. Isang tanong ang nanatiling nakalutang sa hangin, tila isang sumpa na hindi na mababawi. Mayroon pa bang puwang para sa pag-ibig sa isang pusong pilit na dinurog ng taong pinagkatiwalaan nito? Ang pinakamasakit na pagsisinungaling ay ang mga salitang hindi ko binigkas, dahil hinayaan kitang maniwala sa isang taong hindi naman talaga nag-e-exist. Hindi nakalingon si Gabriel habang dahan-dahang lumalayo ang kanyang sasakyan mula sa madilim at maputik na kalsada ng bodega. Sa rearview mirror, nakita niya ang maliit na anino ni Mika na nakatayo pa rin sa ilalim ng ulan, mag-isa at tila pasan ang buong bigat ng langit. Gusto niyang bumalik, gusto niyang lumuhod sa putikan, at sabihin ang lahat. Ngunit ang bawat patak ng ulan sa kanyang bintana ay tila nagpapaalala sa kanya. Ang katotohanan ay isang lason na papatay sa anumang natitirang tiwala sa pagitan nila. Pagdating sa mansyon ng mga Alonso, ang lahat ay kumikinang sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier. Ang bawat sulok ay amoy mamahaling pabango at katahimikan, isang katahimikang nakakasuffocate. Hinubad ni Gabriel ang kanyang basang t-shirt na pangkargador at tiningnan ang kanyang mga kamay sa harap ng salamin. Malinis na muli ang mga ito, wala nang bahas ng grasa o putik. Ngunit sa kanyang paningin, ang mga palad niya ay tila nadungisan ng isang kasalanang hindi mabubura ng kahit anong sabon. I'm sorry, Mika, I'm doing this to end the nightmare. Bulong niya sa sarili habang isinusuot ang isang mamahaling silk robe. Nang matiyak niyang mahimbing na ang tulog ng mga katulong at wala pa si Tita Susan mula sa kanyang inspection, dahan-dahang lumabas si Gabriel at tinungo ang library sa dulo ng pasilyo. Ang bawat hakbang niya sa makinis na sahig na marmol ay tila isang dagok sa kanyang konsensya. Ito ang silid kung saan madalas magkulong ang kanyang yumaong ama at ngayon ay ang nagsisilbing opisina ni Susan. Narinig ang mahinang tunog ng pagpihit ng trangka ng pinto. Sa loob, ang hangin ay amoy lumang papel at tabako. Hindi binuksan ni Gabriel ang ilaw. Ginamit lamang niya ang maliit na liwanag mula sa kanyang cellphone. Mabilis siyang naghalughog sa mga drawer ng dambuhalang mesa ni Susan hanggang sa mapansin niya ang isang maliit na uka sa likod ng isang painting ng kanilang pamilya, isang vault. Matapos ang ilang pagtatangka, narinig ang mahinang pag-atras ng mekanismo ng bakal. Bumukas ang vault. Sa loob ay hindi mga alahas o pera ang tumambad sa kanya, kundi isang makapal na folder na may markang Halcon Warehouse, 2019. Nang buksan niya ang folder, ang unang bumungad sa kanya ay ang litrato ni Lito Reyes, ang kapatid ni Mika. May mga dokumentong nagsasabing ang investigasyon sa pagkamatay nito ay agad na ipinasara sa utos ni Susan. Ngunit ang mas ikinagimbal ni Gabriel ay ang isang sulat kamay na memo na nakalakip sa autopsy report. The witness saw the struggle, dispose of the footage, make sure the family remains silent. Ang nakasulat sa sulat kamay ni Susan. Hindi lamang iyon. Sa ilalim ng file ni Lito ay may isa pang sobrang kulay kape
nakasulat ang pangalan ng kanyang ama, Hector Alonso, Medical Records. Binasa ni Gabriel ang mga huling ulat bago mamatay ang kanyang ama sa atake sa puso. Isang dokumento mula sa isang pribadong laboratorio ang nagpapatunay na may mga bakas ng gamot sa sistema ng kanyang ama na hindi dapat naroon. Isang gamot na nagpapabilis ng tibok ng puso hanggang sa bumigay ito. Nanginig ang mga kamay ni Gabriel. Ang lahat ng akala niyang pagmamalasakit ni Susan sa kanya at sa kanyang ama ay isa palang mahaba at madugong sarswela. Pinatay nito ang kanyang ama para makuha ang kumpanya at pinatay nito ang kapatid ni Mika dahil nalaman nito ang corruption sa bodega. Ang taong itinuring niyang ina ay ang halimaw na sumira sa buhay ng dalawang pamilya. Isang malamig na simoy ng hangin ang dumaan sa kanyang batok nang marinig niya ang dahan-dahang pagbukas ng pinto ng library. Ang liwanag mula sa hallway ay nagmula sa likuran ng isang anino. "Bakit ka nandito, anak? Akala ko ba ay nasa business trip ka pa sa probinsya?" Ang boses ni Tita Susan ay malambing. Ngunit sa pandinig ni Gabriel, ito ay tila isang bulong mula sa impyerno. Dahan-dahang tumayo si Gabriel, pilit na itinatago ang folder sa kanyang likuran, habang ang kanyang puso ay tila sasabog sa tindi ng galit at takot. "Tita, hindi ako makatulog," sagot ni Gabriel. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginig. Humakbang papasok si Susan. Ang tunog ng kanyang tsinelas ay tila isang ritual ng kamatayan sa gitna ng katahimikan. "Talaga? O baka naman may hinahanap ka na hindi mo dapat makita?" Tumingin si Susan sa bukas na vault, at pagkatapos ay diretso sa mga mata ni Gabriel. Ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata, na ngayon ay tila 2 piraso ng yelo na nakatitig sa kaluluwa ng kanyang pamangkin. Ang katotohanan ay parang isang matalim na bubog. Habang pilit mo itong itinatago sa iyong palad, lalo lamang itong bumaon at nagpapadugo sa iyong pagkatao. Nanatiling hindi kumukurap si Gabriel habang papalapit si Tita Susan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Ang folder na hawak niya sa likuran ay tila nagbabaga, isang ebidensyang sapat na upang gumuho ang mundong kinalakihan niya. "Naghahanap lang ako ng litrato ni Papa, Tita," mahinang sagot ni Gabriel. Ang kanyang boses ay pilit na pinatatatag. "Miss na miss ko na siya. Akala ko baka may naiwan siyang alaala rito sa loob ng vault niyo." Tinitigan siya ni Susan ng matagal. Ang katahimikan sa pagitan nila ay tila isang mahabang tulay na malapit ng gumuho. Dahan-dahang ngumiti ang matanda. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Ganoon ba, anak? Sana ay sinabi mo sa akin. Marami akong itinatagong alaala ng iyong ama na hindi mo pa nakikita. Pero sa susunod, huwag kang papasok dito ng walang pahintulot. Ang library na ito ay puno ng mga dokumentong sensitibo para sa kumpanya." "Pasensya na po, Tita. Hindi na mauulit," sabi ni Gabriel, bago mabilis na lumabas ng silid. Nang makabalik sa kanyang sariling kwarto, agad niyang itinago ang kinuha niyang dokumento sa ilalim ng kutsyon. Hindi siya nakatulog. Ang bawat pagpikit ng kanyang mga mata ay nagpapakita ng mukha ni Mika. Ang kanyang mga matang puno ng pagdududa at ang kanyang mga tuhod na dumiin sa putikan. Kinabukasan, ang makapangyarihang CEO na si Gabriel Alonso ay muling naglaho. Sa loob ng isang madilim na eskinita, ang kanyang mamahaling suit ay napalitan ng kupas na t-shirt at maong. Siya ay muling naging sigabo. Ngunit ang pagbabalik niya sa bodega ay hindi naging madali. Sinalubong siya ng mga matatalim na tingin ni Mika. Ang babaeng dati ay unti-unti nang nagbubukas ng puso sa kanya ay tila muling naging isang pader na yelo. Hindi siya kinakausap ni Mika, at bawat subok ni Gabriel na lumapit ay mabilis nitong iniiwasan. "Mika, kailangan nating mag-usap," sabi ni Gabriel habang sinusundan ng babae sa likod ng mga dambuhalang estante ng mga kahon. "Wala tayong dapat pag-usapan, Gabriel, o Gabo, o kung sino ka man," sagot ni Mika nang hindi tumitingin. Ang kanyang mga kamay ay mabilis na nag-i-encode ng mga barcode, ngunit kitang-kita ang panginginig ng kanyang mga daliri. "Ang mga taong tulad mo ay hindi nararapat dito sa lugar namin. Ang paglalaro mo sa buhay ng mahihirap ay hindi isang biro." "Hindi ako naglalaro, Mika. Ginagawa ko ito para malaman ang katotohanan tungkol sa kapatid mo." Bulong ni Gabriel, natatakot na may makarinig sa kanila. Tumigil si Mika at hinarap siya. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit at pait. "Ang katotohanan? Ang katotohanan ay nakita kita kasama ang babaeng iyon. Ang babaeng nagpahiya sa akin.
ang babaeng itinuring mong pamilya. Kung ikaw ay isa sa kanila, ibig sabihin ay isa ka rin sa mga pumatay sa kuya ko. Hindi nakasagot si Gabriel. Ang bigat ng katotohanan ay tila isang sako ng semento na nakadagan sa kanyang dibdib. Habang nagtatrabaho sila ng magkahiwalay, hindi maalis ni Gabriel ang kanyang tingin kay Mika. Nakita niya ang hirap nito, ang pagod na tila hindi na natatapos. Nang mag-lunch break, lihim na nag-iwan si Gabriel ng isang maliit na supot sa locker ni Mika. Sa loob nito ay may masustansyang pagkain at isang bote ng mamahaling gamot para sa puso. Ang eksaktong brand na kailangan ni Lola Amparo na hindi mabili ni Mika dahil sa kakulangan ng pera. Ngunit ang pagmamalasakit na iyon ay mabilis na nanganib. Sa isang sulok ng locker room, nagmamasid si Victor. Nakita niya ang pag-alis ni Gabo at ang pag-iwan nito ng supot. Nang makaalis ang lalaki, mabilis na lumapit si Victor at binuksan ang locker ni Mika. Nanlaki ang mga mata ni Victor nang makita ang gamot. Anong ginagawa ng isang kargador na may ganitong kamahal na gamot? Bulong niya sa sarili. Kinuha ni Victor ang kanyang radyo. Security, tingnan niyo ang gamit ni Gabo sa bunkhouse. Ngayon din. Samantala sa labas ng bodega, abala si Gabriel sa pagbubuhat ng mga huling kargamento. Hindi niya napansin na nahulog ang kanyang suot na pitaka mula sa kanyang bulsa habang nagkakarga ng mabigat na crate. Mabilis itong pinulot ni Victor na noon ay papalapit sa kanya. Binughaw ni Victor ang pitaka. Sa loob nito, tumambad ang isang itim na titanium credit card at isang high-end na smartphone na may encrypted na security system. Mga bagay na kahit kailan ay hindi pagmamay-ari ng isang hamak na kargador. Huli ka, Gabo, ang mapanuyang sabi ni Victor habang nakatitig sa likuran ni Gabriel. Oras na para malaman ng lahat kung anong klaseng hayop ang nagtatago sa balat ng tupa. Ang tiwala ay parang isang salamin, Mika. Kapag nabasag na, kahit anong pilit mong idikit, ang mga lamat ay mananatiling saksi sa sakit ng pagkakataon. Ang boses ni Victor ay parang kislap ng kidlat sa gitna ng nagbabadyang unos. Hawak niya ang mga gamit ni Gabriel, ang itim na credit card at ang mamahaling cellphone, habang nakatayo sa harap ng nagkakatipong mga manggagawa sa bodega. Ang bawat mata ay nakatuon sa gitna kung saan nakatayo si Mika, namumutla at tila hindi makahinga sa tindi ng tensyon. Hindi ito tungkol sa pagkatao ni Gabo. Ito ay tungkol sa isang mas malupit na pakana. Bago pa man ang pagtitipon, lihim na nagpunta si Victor sa locker ni Mika. Sa ilalim ng kanyang mga lumang damit, maingat na isiningit ni Victor ang isang maliit na selyadong plastic na naglalaman ng mga mamahaling microchips mula sa pinakabagong inventory ng kumpanya. Isang patibong na walang takas. May mga daga sa loob ng Halcon Global, sigaw ni Victor. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa matatayog na kisame ng bodega. At ang akala nating biktima ay siya palang mastermind ng nakawan. Mika Reyes, buksan mo ang locker mo. Ngayon din. Wala akong ninanakaw, Sir Victor. Alam niyo yan. Ang boses ni Mika ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa galit na nagpupumiglas sa kanyang dibdib. Kung ganoon, bakit mo itatago ang mga ito? Inilabas ni Victor ang mga microchips mula sa locker ni Mika sa harap ng lahat. Isang kolektibong singhap ng gulat ang maririnig mula sa mga kargador. Ang mga bulong-bulungan ay parang mga bubuyog na nagsimulang kumalat, mga salitang tulad ng magnanakaw, katulad ng kuya niya, at traitor. Naramdaman ni Mika ang pagguho ng kanyang mundo. Ang lahat ng pagsisikap niyang linisin ang pangalan ng kanyang pamilya ay tila naging abo sa isang saglit. Tumingin siya sa paligid, naghahanap ng isang kakampi, hanggang sa dumapo ang kanyang tingin kay Gabo. Nakatayo si Gabriel sa gilid, ang kanyang mga kamao ay tila puputok na sa tindi ng pagkakakuyom. Gusto niyang sumugod. Gusto niyang isigaw na siya ang CEO, na ang lahat ng ito ay isang malaking kasinungalingan ni Victor. Ngunit nang magtangka siyang humakbang, itinaas ni Victor ang pitaka ni Gabriel. Isang palitan ng tingin ang namagitan sa kanila. Ang tingin ni Victor ay puno ng pananakot. Isang mensahe na kapag nagsalita si Gabriel, hindi lamang ang pagkatao niya ang malalantad, kundi gagamitin ni Victor ang cellphone ni Gabriel upang palabasin na si Gabo at Mika ay magkasabwat sa isang malaking sabotahe laban sa mga Alonso. Gabo, tulungan mo ako, mahinang bulong ni Mika. Ang kanyang mga mata ay nagsusumamo. Ito ang tanging sandali na pinayagan niya ang kanyang sarili na maging marupok sa harap ng ibang tao. Ngunit nanatiling nakatayo si Gabriel. Ang kanyang puso ay tila dinidikdik ng libu-libong karayom.
Ang bawat segundo ng kanyang pananahimik ay 1,000 saksak sa puso ni Mika. Para kay Mika, ang pananahimik na yon, ang huling kumpirmasyon ng kanyang hinala, na ang lalaking ito ay isa ring kaaway. Wala ka ring masabi, di ba? Isang mapait na tawa ang kumawala kay Mika. Ang mga luha niya ay dahan-dahang gumulong, ngunit mabilis niya itong pinunasan. Ang kanyang mukha ay biglang naging bato. Lahat kayo, pare-pareho lang. Security, tawagan ng pulis, utos ni Victor. Dalhin ang babaeng ito sa holding room. Habang kinakaladkad si Mika palayo, dumaan siya sa tapat ni Gabriel. Hindi niya ito tiningnan, ngunit ang hapdi ng kanyang presensya ay tila isang apoy na sumunog sa huling hibla ng koneksyon nila. Ang pagkadurog ni Mika ay hindi dahil sa paratang ng pagnanakaw, kundi dahil sa pakiramdam na minsan pa, iniwan siyang mag-isa ng taong pinagkatiwalaan niya. Naiwan si Gabriel sa gitna ng bodega, mag-isa sa ilalim ng malamig na liwanag ng mga industrial lights. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Inilabas niya ang kanyang tunay na cellphone, ang isa pang nakatago sa kanyang sapatos, at mabilis na nag-type ng mensahe sa kanyang head of security sa mansyon. Set up a bail team and a private investigator, now, at tawagan niyo si Tita Susan. Sabihin niyo, tapos na ang laro. Ngunit sa kanyang kalooban, alam ni Gabriel na kahit mailabas pa niya si Mika sa kulungan, ang sugat na nilikha ng kanyang pananahimik ay maaaring hindi na kailanman maghilom. Isang malaking katanungan ang bumabagabag sa kanya. Paano mo ililigtas ang taong nasaktan mo ng higit pa sa iyong mga kaaway? Ang mga sirena ng pulis ay nagsimulang marinig mula sa malayo, tila isang malungkot na awit ng pagkatalo na bumabalot sa buong Halcon Global. Dito ka nararapat, Mika. Ang mga magnanakaw, binubulok sa likod ng rehas na kasing dumi ng konsensya mo. Ang boses ng pulis ay parang tunog ng bakal na kinaladkad sa semento. Walang emosyon, gasgas, at puno ng panghahamak. Narinig ang mabigat na pag-atras ng trangka at ang malakas na pagtama ng rehas na bakal sa hamba nito na nagmarka ng hangganan sa pagitan ng kalayaan ni Mika at ng mundong lalamon sa kanyang pag-asa. Naiwan si Mika sa loob ng maliit at madilim na selda. Ang sahig ay malamig, may amoy ng ihi at kalawang na humahalo sa amoy ng kanyang sariling pawis at luha. Dahan-dahan siyang naupo sa gilid ng sementadong higaan. Ang kanyang mga braso ay nakayakap sa kanyang sariling katawan na tila ba ito na lamang ang natitirang proteksyon niya laban sa kalupitan ng tadhana. Isang matinding pait ang gumuhit sa kanyang lalamunan. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagmakaawa. Ang sakit na nararamdaman niya ay hindi na naghahanap ng tinig. Ito ay isang tahimik na pagguho ng kanyang buong pagkatao. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay, ang mga kamay na nagkalyo sa pagtatrabaho para lamang mapanatiling malinis ang kanilang pangalan. Ngayon, ang mga kamay na iyon ay tila may batik na hindi na mabubura ng kahit anong pagsisikap. Sa gitna ng katahimikan, ang mukha ni Gabo, ang pilit na sumasagi sa kanyang isipan. Ang kanyang mga labi ay nanginig ng maalala ang naging pananahimik nito habang kinakaladkad siya palayo. Mas masakit pa ang pananahimik ni Gabo kaysa sa mga paratang ni Victor. Ang bawat segundong hindi ito nagsalita ay parang isang patalim na dahan-dahang bumaon sa kanyang puso. Hinihiwa ang bawat hibla ng tiwalang sinubukan niyang itanim. Naniwala ako sa'yo, bulong ni Mika sa hangin. Ang boses ay halos hindi marinig. Naniwala ako na iba ka. Samantala sa labas ng presinto, nakatayo si Gabriel sa ilalim ng isang puno, malayo sa liwanag ng mga poste. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa bintanang may rehas. Sa loob ng kanyang bulsa, mahigpit niyang hinahawakan ang cellphone na naglalaman ng mga ebidensyang unti-unti na niyang nabubuo. Bawat minutong naroon si Mika ay parang isang taon sa kanyang konsensya. Huwag kang mag-alala, Mika. Kaunti na lang, bulong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon at hapdi. Nang gabing iyon, isang hindi kilalang abogado ang dumating sa presinto. May dala itong mainit na pagkain at isang kumot na may amoy ng tilang bagong laba. Sinabi ng abogado na may isang kaibigan na nagpadala nito. Ngunit tinanggihan ito ni Mika. Tumalikod siya sa rehas at humiga sa malamig na semento. Sa isip niya, ang anumang tulong na nagmumula sa mundong nagnakaw ng kanyang dangal ay isa lamang bagong uri ng pang-aalipin. Kinabukasan, ang katahimikan ng selda ay nabasag ng tunog ng marangyang sapatos na takong napapalapit. Ang bawat hakbang ay tila isang babala. Tumigil ang tunog sa tapat ng rehas ni Mika. Napaangat ang tingin ni Mika at nakita niya si Tita Susan.
Ang matanda ay nakasuot ng puting damit, mukhang isang anghel sa gitna ng impyerno, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim gaya ng sa isang buitre. Mukhang hindi ka bagay dito, iha, simula ni Susan habang tinatakpan ang kanyang ilong ng isang panyong may burdang ginto. Masyadong mabaho para sa isang magandang mukhang tulad ng sayo. Maaari kitang palabasin ngayon din. Isang tawag ko lang, mawawala ang lahat ng paratang laban sayo. Nanatiling tahimik si Mika, hinihintay ang kapalit na alam niyang mas tuso pa kaysa sa kamatayan. Ang kailangan mo lang gawin, patuloy ni Susan habang lumalapit sa rehas, ay pirmahan ang dokumentong ito. Sabihin mong si Gabo ang nag-utos sa iyong magnakaw. Sabihin mong siya ang mastermind ng lahat ng korupsyon sa bodega. Gawin mo ito at bibigyan kita ng sapat na pera para maipalabas ang kapatid mo sa hukay at madala ang lola mo sa pinakamahal na ospital. Naramdaman ni Mika ang paghinto ng kanyang paghinga. Ang tadhana ay muling naglalatag ng isang pagpipilian. Ang kalayaan niya o ang huling hibla ng katotohanan tungkol sa lalaking nagtaksil sa kanya. Tumingin si Mika sa mga mata ni Susan at pagkatapos ay sa dokumentong nakalahad sa kanyang harapan. Isang tanong ang naglaro sa kanyang isipan. Sino ang mas malupit? Ang taong nanahimik habang siya ay nahihirapan o ang taong nagbibigay sa kanya ng susi sa kalayaan kapalit ng kanyang kaluluwa? Huwag mong dungisan ang huling natitirang piraso ng aking dangal, madam. Maaaring mahirap ako, maaaring wala akong kapangyarihan, pero hindi ako kailanman magiging katulad mo na handang pumatay ng inosenteng pagkatao para lang sa sariling kaligtasan. Ang boses ni Mika ay mahina, ngunit may talim na tila humiwa sa hangin sa loob ng selda. Ibinalik niya ang dokumento kay Tita Susan nang hindi man lang ito binabasa. Sa kabila ng dumi sa kanyang mukha at ng hapdi ng kanyang mga sugat, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang uri ng katapangan na hindi kayang bilhin ng kahit anong yaman ng mga Alonso. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Susan bago ito tumalikod. Narinig ang tunog ng pag-alis ng kanyang marangyang sasakyan, iniiwan ang presinto sa katahimikan. Ngunit pagkalipas lamang ng ilang oras, ang hindi inaasahang balita ay dumating. Mika Reyes, laya ka na withdraw ang mga reklamo laban sa iyo dahil sa kulang sa ebidensya at may hindi kilalang tao na nagpiyansa sa iyo, anunsyo ng pulis habang binubuksan ang rehas. Hindi makapaniwala si Mika. Ang kanyang unang naisip ay si Gabo. Marahil ay gumawa ito ng paraan. Marahil ay hindi siya nito tuluyang pinabayaan. Sa gitna ng kanyang pagkalito at pagod, may isang munting apoy ng pag-asa na muling nabuhay sa kanyang dibdib. Ngunit hindi sapat ang laya lang. Kailangan niyang linisin ang pangalan ng kanyang kuya Lito ng minsanan. Bit-bit ang kanyang munting bag at ang pusong puno ng determinasyon, nagtungo si Mika sa pinakamataas na gusali sa Makati, ang Halcon Global Headquarters. Ang dambuhalang gusaling gawa sa salamin at bakal ay tila isang higanteng nagmamasid sa maliliit na tao sa ibaba. Sa kanyang kupas na damit at tsinelas na may bahid pa ng putik mula sa bodega, siya ay tila isang mantsa sa gitna ng karangyaan. Gusto ko pong makausap ang CEO, si Mr. Gabriel Alonso. May kinalaman po ito sa isang investigasyon sa bodega. Pakiusap ni Mika sa receptionist na nakatingin sa kanya ng may panghuhusga. Matapos ang mahabang paghihintay at paulit-ulit na pagtanggi, isang himala ang nangyari. Pinayagan siyang umakyat sa pinakamataas na palapag. Habang nasa loob ng elevator, ramdam ni Mika ang mabilis na pintig ng kanyang puso. Ito na ang pagkakataon niya. Ipapakita niya sa CEO ang mga dokumentong nakuha niya tungkol sa katiwalian ni Victor. Mananawagan siya sa hustisya ng malaking kumpanyang ito. Bumukas ang dambuhalang pinto ng CEO's office. Ang silid ay napakalawak, amoy mamahaling kahoy at tagumpay. Nakatalikod ang malaking silya ng presidente, nakaharap sa malawak na bintana kung saan kita ang buong syudad. Sir, ako po si Mika Reyes. Narito po ako para humingi ng katarungan para sa kapatid ko at para sa mga manggagawa niyo sa bodega na inaapi ni na Victor at Madam Susan. Panimula ni Mika. Ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Dahan-dahang umikot ang silya. Tumigil ang paghinga ni Mika. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa tindi ng gulat. Ang lalaking nakaupo sa trono ng kapangyarihan, suot ang isang mamahaling itim na suit na tila sadyang itinahi para sa isang hari, ay walang iba kundi si Gabo. Ngunit wala na ang mapagkumbabang kargador na nag-alok sa kanya ng tinapay sa ulan. Ang nasa harap niya ngayon ay si Gabriel Alonso, malamig, makapangyarihan, at may mga matang tila hindi siya kilala. Mika,
Ang boses nito ay baritono, malalim at walang bahid ng dumi ng bodega. Isang nakabubulag na sakit ang gumuhit sa puso ni Mika. Ang bawat alaala ng kanilang pagsasama, ang halik sa ilalim ng ulan, ang pag-aayos nito sa upuan ni Lola, ang mga pangako ng protection ay tila naging mga matatalim na bubog na sumasaksak sa kanyang kaluluwa. Ikaw? Bulong ni Mika, ang kanyang boses ay puno ng pait. Lahat ng iyon, lahat ng pagpapakita mo ng malasakit. Isa lang palang laro para sa iyo. Pinanood mo kaming mahirapan, pinanood mo akong tratuhin na parang basura, habang alam mong ikaw ang may-ari ng lahat ng ito. Mika, makinig ka, kailangan kong gawin iyon para mahanap ang ebidensya. Subok ni Gabriel na tumayo, ngunit bago pa siya makalapit, mabilis na humakbang si Mika at ibinigay ang isang malakas na sampal na umalingaw-ngaw sa buong silid. Napiit ang mukha ni Gabriel sa gilid. Ang hapdi ng sampal ay wala pa sa kalahati ng hapdi ng nakikita niyang pagkadurog sa mga mata ni Mika. Ang ebidensya? Sigaw ni Mika, ang mga luha ay sa wakas ay bumuhos na. Ang ebidensya ay ang pagkawasak ng buhay ko. Ginawa mo akong tanga, Gabriel. Hinayaan mong mahalin ko ang isang taong hindi naman pala nag-e-exist. Pinatay mo ang huling pag-asa ko sa mundo. Huminto si Mika, ang kanyang paghinga ay kapos. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay na nanginginig at pagkatapos ay ang marangyang opisina ni Gabriel. Ang akala ko ay nakatagpo na ako ng kakampi sa gitna ng dilim. Pero ikaw pala ang pinakamadilim sa lahat dahil binigyan mo ako ng liwanag para lang mas masakit ang muling pagkabulag ko. Tinalikuran ni Mika ang CEO at naglakad palabas. Ang bawat hakbang niya ay tila pag-iwan sa isang bahagi ng kanyang puso na kailanman ay hindi na mabubuo muli. Naiwan si Gabriel na nakatayo sa gitna ng kanyang imperyo, ngunit sa sandaling iyon, naramdaman niyang siya ang pinakadukhang tao sa buong mundo. Isang tanong ang naiwang nakasabit sa hangin. Ano ang halaga ng katotohanan kung ang kabayaran nito ay ang pagkawala ng tanging taong nagparamdam sa iyo na ikaw ay buhay? Ang bawat patak ng ulan kagabi ay mga luhang siningil mo sa akin nang may kasamang interes, Gabriel. Ngayon, hayaan mong ang galit ko naman ang magsilbing bagyong lulunod sa lahat ng alaala mo. Ang mga salitang ito ay hindi binigkas ni Mika, kundi isinulat sa isang pirasong papel na iniwan niya sa ibabaw ng lumang mesa sa kanilang dampa. Wala na ang amoy ng nilagang saging, wala na ang tunog ng tumba-tumbang kawayan ni Lola Amparo. Ang tanging naiwan ay ang katahimikan ng isang tahanang nilisan sa gitna ng gabi, isang pagtakas mula sa isang katotohanang mas malupit pa sa kahirapan. Sa loob ng kanyang marangyang opisina, nakatayo si Gabriel sa harap ng malawak na bintana. Ang kanyang kanang pisngi ay tila namamanhid pa rin, hindi dahil sa sampal ni Mika, kundi dahil sa lamig ng katotohanang siya, na ngayon ang pinakakinasusullamang tao sa buhay ng babaeng mahal niya. Hawak niya ang isang maliit na bagay sa kanyang palad, ang pulang gelang na gawa sa sinulid na ibinigay ni Mika. Nakita niya itong nakahandusay sa sahig ng lobby ng kumpanya, tila isang pusong itinapon at tinapakan. Sir, handa na po ang mga dokumento. Naka-freeze na ang lahat ng personal accounts ni Mr. Victor at ang ilang offshore accounts na nakapangalan kay Madam Susan. Ulat ng kanyang legal counsel. Hindi lumingon si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa malayo. I want them to feel how it is to lose everything. Gusto kong maranasan nila ang mawalan ng lupa na tatapakan, gaya ng ginawa nila sa pamilya ni Lito Reyes. Pero sir, si Madam Susan to. Siya ang nagpalaki sa inyo. Sigurado ba kayo rito? Hindi siya ang nagpalaki sa akin. Malamig na tugon ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila talim ng yelo. Ang nagpalaki sa akin ay ang mga kasinungalingan niya. Ang pumatay sa tatay ko at sumira sa buhay ng mga inosente ay hindi pamilya. Siya ay isang kriminal na nagkataong may apelido ko. Samantala, sa isang malayong probinsya, bumaba si Mika mula sa bus habang inaalayan ang nanghihinang si Lola Amparo. Ang init ng sikat ng araw ay hindi sapat upang tunawin ang ginaw sa kanyang puso. Bawat taong tumingin sa kanya ay tila may dalang mukha ni Gabriel. Bawat lalaking nakangiti ay tila nagpapaalala sa kanya ng mga oras na naniwala siyang may gabo na magliligtas sa kanya. Mika, apo, nasaan ba tayo? Bakit tila amoy dagat dito? Tanong ni Lola Amparo. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa braso ni Mika. Malayo na tayo sa kanila, Lola. Dito wala nang makakasakit sa atin. Wala nang magsisinungaling sa atin, sagot ni Mika.
bagamat ang kanyang sariling tinig ay tila hindi kumbinsido. Sa kabilang dako, sa loob ng mansyon ng mga Alonso, nagkakagulo na. Si Tita Susan ay parang isang sugatang tigre na nagwawala sa loob ng library. Anong ibig mong sabihing hindi ko ma-access ang vault sa Zurich? Pinalaki ko ang batang iyan. Binigay ko ang lahat sa kanya. Madam, si Gabriel po, alam na niya ang lahat. Ang tungkol kay Lito at ang tungkol sa medical records ni Mr. Hector. Bulong ni Victor, na noon ay nanginginig na rin sa takot. Kailangan nating kumilos bago tayo tuluyang maipit ng mga autoridad. Isang madilim na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Susan. Ang kanyang pagmamahal sa kapangyarihan ay mas matimbang kaysa sa anumang ugnayan ng dugo. Kung gusto niyang maglaro ng marumi, pagbibigyan ko siya. Victor, hanapin mo ang babaeng iyon. Gamitin mo ang lahat ng koneksyon mo sa bodega. Kung nasaan ang kahinaan ni Gabriel, doon tayo tatama. Pero madam, nagtatago na sila. Hindi nagtatao ang mga taong may utang na loob sa nakaraan, Victor. Hanapin mo ang lola. Siya ang susi para lumabas ang daga sa butas niya. Bumalik ang eksena kay Gabriel. Nakaupo siya sa sahig ng kanyang kwarto, sa dilim. Hawak niya pa rin ang pulang gelang. Dahan-dahan niyang inilapit ito sa kanyang ilong, pilit na hinahanap ang amoy ng bodega, ang amoy ng pawis, at pangarap ni Mika. Isang butil ng luha ang pumatak sa sinulid. Ito ang unang pagkakataon na umiyak ang CEO ng Halcon Global. Hindi dahil sa nawalang yaman, kundi dahil sa nawalang tiwala na kailanman ay hindi na maibabalik ng ginto. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang tumunog ang kanyang telepono, isang hindi kilalang numero. Hello, Gabriel! Ang boses ni Victor ay puno ng malisya. Nandito ako sa isang napakagandang tabing dagat. Kasama ko ang isang matanda na tila hinahanap ang kanyang apo. Napakaganda ng tanawin dito, Gabriel. Sayang naman kung magiging kulay pula ang asul na tubig, di ba? Tumayo si Gabriel, ang kanyang buong katawan ay nanigas. Kapag may nangyaring masama sa kanila, Victor, sisiguraduhin kong hindi mo na makikita ang sikat ng araw. Huwag kang magbanta sa taong wala nang mawawala, boss. Pumunta ka rito sa lumang bodega sa Batangas, mag-isa, kung ayaw mong makitang lumulutang ang lola ng mahal mo. Naputol ang linya. Naiwan si Gabriel na hinihingal sa gitna ng marangyang silid. Ang bagyo ng galit ay hindi na lamang nasa loob ng kanyang isip. Ito ay naging isang madugong realidad na kailangan niyang harapin ng mag-isa. Diyan ka lang, Gabriel. Huwag kang gagalaw kung ayaw mong ito na ang huling hininga ng matandang ito. Ang boses ni Victor ay nanginginig sa pagitan ng takot at pagkabaliw. Ang dating makisig na manager ay mukha ng lantang gulay, magulo ang buhok, naniningkit ang mga matang puyat, at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakasakal sa leeg ni Lola Amparo. Nakaupo ang matanda sa isang silya sa gitna ng abandonadong bodega sa Batangas, ang mismong lugar kung saan nalagutan ng hininga si Lito 5 taon na ang nakalilipas. Ang amoy ng kalawang at alatang dagat ay tila sumasakal sa bawat hininga ng mga naroon. Humakbang si Gabriel sa loob ng bodega, ang kanyang mga mamahaling sapatos ay nadudungisan ng makapal na alikabok. Iniwan niya ang kanyang mga bodyguard sa labas gaya ng utos ni Victor. Ang kanyang puso ay tila dinidikdik ng martilyo. Bawat pintig ay humihingi ng tawad sa matandang walang kinalaman sa kanilang digmaan. Bitawan mo siya, Victor. Ako ang kailangan mo, hindi ang matandang yan. Kalmado ngunit may panginginig ang boses ni Gabriel. Ibigay mo na ang lola ni Mika at ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kailangan mo para makatakas sa bansang ito. Huli na, Gabriel. Masyado mo na kaming ginipit. Sigaw ni Victor habang mas lalong diniinan ang pagkakahawak sa matanda. Akala mo ba hindi ko alam na ang mga pulis ay naghihintay lang sa labas? Akala mo ba ay palalampasin ni Madam Susan ang pagtatraidor mo? Mula sa dilim ng ikalawang palapag ng bodega, lumabas si Tita Susan. Ang kanyang itim na gown ay tila isang balabal ng kamatayan habang dahan-dahang bumababa sa lumang hagdanang bakal. Ang tunog ng kanyang takong sa metal ay tila isang ritual na nagpapatahimik sa buong paligid. Sayang, Gabriel, napakahusay mo sanang tagapagmana. Wika ni Susan, ang kanyang mukha ay walang bakas ng pagsisisi. Pero masyado kang naging mahina dahil sa babaeng iyon. Katulad ka rin ng tatay mo. Maawain sa mga taong wala namang silbi sa ating imperyo. Ikaw ang pumatay kay Papa, bulong ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa tindi ng puot. Inunti-unti mo siya at pinatay niyo si Lito dahil natuklasan niya ang maruming pera niyo. Tama ka, nakangiting sagot ni Susan.
At ngayon kailangan ko ring tapusin ang nasimulan ko. Victor, tapusin mo na yan. Ngunit sa sandaling iyon, isang mabilis na anino ang lumabas mula sa likod ng mga dambuhalang drum ng langis. Si Mika. Hindi siya nakatiis na manatili sa labas. Bitbit ang isang piraso ng kahoy, buong lakas niyang hinampas ang braso ni Victor na may hawak kay Lola Amparo. Ang malakas na tunog ng pagtama ng kahoy sa buto ay sinundan ng isang hiyaw ng sakit. Nakabitawan ni Victor ang matanda. Mabilis na sumugod si Gabriel upang saluhin si Lola Amparo, habang si Mika ay buong tapang na hinarap si Victor. "Huwag mong hahawakan ang lola ko, demonyo ka," sigaw ni Mika, ang kanyang mga mata ay puno ng apoy na matagal na niyang kinikimkim. Nagkaroon ng kaguluhan. Sa gitna ng dilim at alikabok, si Gabriel ay pilit na inilalayo si Lola Amparo sa gitna ng labanan. Ngunit si Susan, sa kanyang desperasyon, ay may inilabas na isang maliit na gasera mula sa kanyang tabi. Isang malupit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi bago niya ito binitawan sa sahig na puno ng tulo ng langis at tuyong dayami. Ang dahan-dahang pagbasag ng salamin ay sinundan ng isang mabilis na paglagablab ng apoy. Ang dilaw at kahel na liwanag ay mabilis na gumapang sa mga dingding, tila isang gutom na hayop na nagnanais lamunin ang lahat. "Walang lalabas ng buhay rito," sigaw ni Susan habang mabilis na tumatakas patungo sa likurang pinto. "Mika, alis na tayo!" Sigaw ni Gabriel habang bitbit ang nanghihinang si Lola Amparo. Ngunit si Victor, sa kanyang huling hininga ng paghihiganti, ay hinawakan ang binti ni Mika. "Hindi ka aalis! Sasama kayo sa akin sa impyerno!" Napatigil si Mika. Ang apoy ay nasa paligid na nila. Ang usok ay nagsisimula ng pumasok sa kanilang mga baga, na nagpapahirap sa bawat paghinga. Tumingin si Mika kay Gabriel, ang lalaking minahal niya, kinamuhian, at ngayon ay nakikita niyang itinataya ang buhay para sa kanyang lola. "Gabriel, ilabas mo si Lola, huwag mo kaming intindihin!" Sigaw ni Mika habang pilit na kumakawala sa kapit ni Victor. "Hindi kita iiwan, Mika, hinding-hindi na muli," sagot ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa gitna ng apoy, isang pangakong mas matindi pa sa init ng paligid. Isang malakas na tunog ng bumibigay na kisame ang narinig sa itaas nila. Ang mga nagniningas na kahoy ay nagsimulang bumagsak, na lumilikha ng isang pader ng apoy sa pagitan ni Gabriel at Mika. "Mika!" Ang sigaw ni Gabriel ay naputol ng makapal na usok. "Lola!" Ang huling narinig ni Gabriel ay ang boses ni Mika na tila dahan-dahang nilalamon ng dagundong ng apoy. "Hindi sapat ang humingi ng tawad sa gitna ng apoy, Gabriel. Ang kailangan ng isang pusong abo na ay ang ulan ng katapatang hindi natutuyo." Ang init ng apoy ay tila humihigop sa lahat ng hangin sa loob ng bodega. Ngunit mas matindi ang sikip sa dibdib ni Gabriel habang tinititigan ang pader ng naglalagablab na kahoy na naghihiwalay sa kanya kay Mika. Ang bawat paglangit-ngit ng bumibigay na estante ay tila huling tibok ng puso ng babaeng mahal niya. "Mika, kumapit ka! Parating na ako!" sigaw ni Gabriel. Ang kanyang boses ay paos na dahil sa makapal na usok. Dali-dali niyang binalot ang kanyang suot na jacket sa kanyang ulo at braso, matapos itong basain ng tubig mula sa isang tumagas na tubo. Sa kabila ng panganib, muli siyang sumugod sa gitna ng impyerno. Wala na sa kanyang isip ang kumpanya, ang yaman o ang kanyang sariling buhay. Ang tanging mahalaga ay ang mabawi ang babaeng ninakawan niya ng tiwala. Sa kabilang panig ng apoy, nakahandusay si Mika habang pilit na kumakawala sa nanghihinang kapit ni Victor. Ang usok ay tila isang itim na kumot na dahan-dahang bumabalot sa kanyang kamalayan. "Iwan mo na ako, Mika, sabay tayong mawawala," bulong ni Victor. Ang kanyang boses ay tila isang kuskos ng tuyong dahon. Ngunit sa huling pagkakataon, ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng galit, kundi ng isang matinding takot sa kamatayan. Bago pa man tuluyang mawalan ng malay si Mika, naramdaman niya ang isang pares ng malalakas na braso na binuhat siya. Ang amoy ng basang tela at ang pamilyar na tibok ng puso ni Gabriel ang huli niyang naramdaman bago nagdilim ang lahat. Nabalik lamang ang diwa ni Mika nang maramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin sa kanyang mukha. Wala na ang init, wala na ang lagablab. Ang tanging naririnig niya ay ang malayo at malungkot na tunog ng sirena ng bumbero at ambulansya. Dahan-dahan niyang imulat ang kanyang mga mata at nakita ang madilim na langit ng Batangas, na ngayon ay puno ng mga bituin. Nakatitig sa kanya si Gabriel. Ang mukha nito ay puno ng uling, ang buhok ay bahagyang sunog,
at ang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang kanyang palad. Sa tabi nila nakaupo si Lola Amparo na himalang ligtas at kasalukuyang inaapula ng mga medic. Ligtas na kayo, Mika, wala na si Victor at si Tita Susan. Nahuli na siya ng mga pulis habang sinusubukang tumakas sa pantalan. Mahinang paliwanag ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng kapaguran at pagsisisi. Hindi nakasagot si Mika. Tumingin siya sa malayo kung saan ang lumang bodega ay dahan-dahang nagiging abo. Doon kasamang naging abo ang lihim ng kanyang kuya Lito, ang kasamaan ni na Susan, at ang lahat ng pait ng nakaraang 5 taon. 1 linggo ang lumipas. Ang balita tungkol sa corruption sa Halcon Global ay niyanig ang buong bansa. Si Tita Susan ay kasalukuyang nahaharap sa patong-patong na kaso, mula sa malversation ng pondo hanggang sa pagkakasangkot sa pagkamatay ni Hector Alonso at Lito Reyes. Ang hustisyang matagal nang ipinagdarasal ni Mika ay sa wakas ay nakamit na, ngunit ang kanyang puso ay nananatiling tila isang lupang tigang. Nagpunta si Mika sa sementeryo, bitbit ang isang bungkos ng sariwang puting rosas. Sa tapat ng puntod ni Lito, nakita niyang nakatayo si Gabriel. Hindi ito ang CEO na suot ang mamahaling suit. Siya ay muling nakasuot ng simpleng t-shirt, tila ang gabo na unang nakilala ni Mika sa bodega. Inilabas na ang opisyal na pahayag ng kumpanya Mika. Nalinis na ang pangalan ni Lito. Bibigyan siya ng posthumous award at ang pamilya niyo ang tatanggap ng lahat ng benepisyong nararapat para sa kanya, sabi ni Gabriel nang hindi tumitingin sa kanya. Salamat, maikling tugon ni Mika. Inilapag niya ang mga bulaklak sa ibabaw ng marmol. Mika, alam kong hindi sapat ang lahat ng ito para mabura ang sakit na idinulot ko, patuloy ni Gabriel. Inilabas niya ang pulang gelang mula sa kanyang bulsa at dahan-dahang iniabot ito kay Mika. Aalis na ako. Ibinigay ko na ang pamumuno ng kumpanya sa board of directors. Gusto kong hanapin ang sarili ko na hindi kailangang magtago sa likod ng isang maskara. Tinitigan ni Mika ang gelang. Ang kulay pula nito ay tila isang paalala ng lahat ng kilig at sakit na kanilang pinagsaluhan. Saan ka pupunta? Tanong ni Mika. Ang kanyang boses ay may bahid ng hindi inaasahang lungkot. Sa kung saan ako pwedeng magsimulang muli. Kung saan hindi ako si Gabriel Alonso na CEO, kundi si Gabriel lang na naghahangad ng patawad. Tinalikuran ni Gabriel ang puntod at nagsimulang maglakad palayo. Ang kanyang bawat hakbang ay tila isang paglisan sa tanging buhay na alam niya. Pinanood ni Mika ang kanyang pag-alis hanggang sa maging isang maliit na tuldok na lamang siya sa abot tanaw. Nanatiling nakatayo si Mika sa tapat ng puntod ng kanyang kapatid. Ang hangin ay humihihip ng malumanay, tila isang bulong ng pasasalamat mula sa kabilang buhay. Hawak niya ang pulang gelang, mahigpit, hanggang sa bumaon ang sinulid sa kanyang palad. Kuya, malaya ka na, bulong ni Mika. Pero bakit pakiramdam ko, ako naman ang naging bilanggo ng sarili kong puso? Ang pagtatapos ng laban ay hindi laging nangangahulugan ng kapayapaan. Sa gitna ng abo ng nakaraan, may isang maliit na binhi ng pag-asa na pilit na sumisibol, ngunit kailangan itong diligan ng panahon at tunay na pagpapatawad. Ang panahon ay hindi nagnanakaw ng alaala, kundi naglilinis ng pait upang ang matira ay ang tamis ng pagsisimulang muli. 1 taon ang mabilis na lumipas mula nang gumuho ang imperyo ng mga kasinungalingan sa Halcon Global. Ang ingay ng mga makina at ang alikabok ng bodega ay napalitan na ng payapang simoy ng hangin sa isang maliit na bayan sa tabing dagat. Dito, nagbukas si Mika ng isang maliit na karinderya na tinawag niyang Lito's Kitchen. Ang amoy ng masarap na sinigang at adobo ang nagpapasigla sa bawat umaga ng mga lokal na mangingisda. Nakatayo si Mika sa harap ng kalan, dahan-dahang hinahalo ang sabaw. Ang kanyang mga mata ay wala na ang bakas ng galit. Napalitan na ito ng isang uri ng kapayapaan na tanging ang pagpapatawad lamang ang makapagbibigay. Si Lola Amparo ay nakaupo sa isang silya sa labas, nakikinig sa hampas ng mga alon, at kahit hindi nakakakita ay ramdam na ramdam ang ligaya sa bawat tawa ng kanyang apo. Mika, apo, may customer yata sa labas. Kanina pa nakatayo sa harap ng gate, tila nahihiyang pumasok. Tawag ni Lola Amparo. Pinunasan ni Mika ang kanyang mga kamay sa kanyang apron at lumabas. Ang sikat ng araw ay nakasisilaw, ngunit sa anino ng isang malaking puno ng mangga, nakita niya ang isang pamilyar na bulto ng tao. Ang lalaki ay nakasuot ng simpleng maong at puting t-shirt, may dalang maliit na bag,
At ang balat ay tila mas naging kayumanggi dahil sa pagtatrabaho sa ilalim ng araw. Tumigil ang mundo ni Mika. Ang sandok na hawak niya ay muntik nang mahulog nang magtama ang kanilang mga mata. Hindi ito ang CEO na si Gabriel Alonso na suot ang mamahaling suit. Ito ang Gabo na nakilala niya sa ilalim ng ulan. May mga matang mapagkumbaba at pusong humihingi ng kanlungan. Huli ka na sa shift mo, kargador, mahinang biro ni Mika. Bagamat ang kanyang boses ay nanginginig sa pigil na emosyon. Isang matipid na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Gabriel. Lumapit siya ng dahan-dahan, ang bawat hakbang ay tila isang pag-aayuno para sa lahat ng mga kasalanang nagawa niya. Pasensya ka na, Mika. Marami lang akong dinaanang daan para matiyak na karapat-dapat na akong humarap sa iyo, sagot ni Gabriel. Inabot niya ang isang maliit na kahon. Sa loob nito ay ang lahat ng mga legal na dokumento na nagpapatunay na ang lahat ng ari-arian ni Tita Susan ay naibenta na at ang pondo ay inilaan sa isang foundation para sa mga pamilya ng mga manggagawang naapi sa kumpanya. Wala na ang CEO, Mika. Ako na lang ito. Si Gabriel, bulong niya. Tinitigan ni Mika ang lalaki. Nakita niya ang pagbabago, ang pagpapakumbaba, ang hiya na naging patawad, at ang pagmamahal na hinding-hindi nagbago sa kabila ng layo at panahon. Dahan-dahang kinuha ni Mika ang isang ekstrang apron na nakasabit sa gilid ng pinto at iniabot ito kay Gabriel. Kulang kami ng tao sa kusina. Kung handa kang magbabad sa init at maghugas ng mga pinggan, baka pwedeng bigyan kita ng pagkakataon, wika ni Mika. Walang salitang binitawan si Gabriel. Isinuot niya ang apron at tumabi kay Mika sa harap ng kalan. Ang kanilang mga balikat ay sandaling nagkadikit, isang simpleng haplos na naghatid ng kuryente ng kilig na matagal na nilang kinailangan. Sa gitna ng simpleng buhay at amoy ng lutong bahay, natagpuan nila ang isang kayamanang hindi kayang bilhin ng ginto, ang kalayaang magmahal ng walang takot at walang maskara. Ang hapunan sa pamilya Reyes Alonso ay palaging puno ng kwentuhan. Nakaupo si Gabriel sa tabi ni Mika, habang si Lola Amparo ay masayang kumakain ng kanyang paboritong isda. Ang katarungang ipinaglaban nila ay hindi lamang nauwi sa pagkakulong ng mga masasamang tao, kundi sa pagkakabuo ng isang pamilyang pinagtibay ng pagsubok. Napatunayan ni Mika na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa paghihigante, kundi sa kakayahang magpatawad nang hindi nalilimutan ang katotohanan. Si Gabriel naman ay natuto na ang tunay na kapangyarihan ng isang pinuno ay ang magsilbi sa mga taong nasa ibaba, at ang pinakamalaking tagumpay niya ay hindi ang pagtaas ng stocks ng kumpanya, kundi ang makuha ang matamis na oo mula sa babaeng nagturo sa kanya kung paano mabuhay. Sa bintana ng kanilang bahay, nakasabit ang pulang gelang, isang simbolo ng kanilang ugnayan na kahit dumaan sa apoy, hindi natupok, kundi mas lalong tumibay. Salamat sa hindi pagsuko sa akin, Mika, bulong ni Gabriel habang pinapanood ang paglubog ng araw. Salamat sa pagpili sa amin, Gabo, tugon ni Mika, habang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Ang kwento ni na Gabriel at Mika ay isang paalala na sa likod ng bawat madilim na gabi, may isang bukang liwayway na naghihintay. Ang kailangan lang ay ang lakas ng loob na harapin ang katotohanan at ang pag-asang ang pag-ibig ay palaging makakatagpo ng daan pauwi.